tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Anton? Sinong Anton yun? Barkada ko. Barkada mo? O lalaki mo? Ikaw ha? Sumusobra ka na. Di pa nga ako nakakapagpahinga binabadshot mo na ako. Paano naman kasi? Pinaghintay mo na nga ako ng mahigit 2 oras. Tapos ang maghatid lang pala sa'yo, lalaki. Sino ba ang Anton na yun, ha? Lalaki mo? Hoy, Mart. Umayos-ayos ka nga. Di pa nga tayo mag-asawa pero gusto mo na akong hawakan sa leeg. Pero nobyo mo na ako. Magnobyo pa lang tayo, no? Di pa tayo mag-asawa. Kahit na. Hindi ka dapat nakikipagkita kung kani-kanino dahil may nobyo ka na. Alam mo, ikaw ha, hindi ko naiintindihan. Nang tinapalan ko ang mukha ko, nayayain kang pakasalan ako, ayaw mo. Ngayon naman naggagalaiti ka sa galit nang makita mong may kasama akong iba. Ano ba talagang gusto mo, ha? Hindi porkit hindi pa kita niyayang pakasali, sasama ka na lang kung kani-kanino. Kung gusto mo na hindi na ako sasama pa sa ibang lalaki, pakasalan mo ako. Ano? Oh, ano? Hindi ka nakakibo. Paano kasi walang direksyon ang buhay mo? Teka nga muna. Nagpapagalaw ka rin ba sa Anton na yun? Naikakama ka rin ba ng Anton na yun? Ha? Gusto mo ng totoong sagot? Ha? Oo. At wala kang pakialam kung kanino ako sasama dahil hindi pa tayo kasal. Oh, anak, Magandang hapon mo, inay. kailan ka pa dumating? At saan ka ba galing? 2 linggo kang nawala. Naidestino ho ako sa Maynila, kaya hindi ako nakakauwi. Nadistino ka pala sa Maynila. Bakit hindi mo sinasabi sa amin ang itay mo? Abay, alalang-alala kami sa iyo. Masyado ho kasing busy sa trabaho, kaya hindi ko na ho nahahawakan ng cellphone ko. May pagkain ho ba? Nagugutom po ako Teka, titignan ko kung may natira kami ng tatay mo. Kung wala, hintayin mo na lamang at magsasayang ako ng kanin sandali. Bay, anak, ano bang nangyari sa'yo? Ha? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nadestino po ako sa Maynila, itay. Abay, palagi dito si Margie. At tinatanong ka. Nagte-text naman po kaming dalawa Kahit na. Siyempre, gusto mo lagi kang nakikita at nakakasama. Bay, ano kaya kung pakasalan mo na? At nang pareho na kayong malagay sa tahimik. Hindi ganyan kung saan-saan ka pupunta. Bay, hindi kami mapalagay ng inay mo dahil hindi namin nalalaman kung saan-saan ka pumupunta. Huwag ka na magalit. Intindihin mo naman ako. Ako ang dapat mong intindihin dahil babae ako. Maraming beses nang may namagitan sa atin. Paano kung mabuntis ako? Teka, ganito na lang. Babawi na lang ako sa'yo para mawala yung agam-agam mo. Ipapakilala kita sa mga kamag-anak ko. Kamag-anak mo? Hindi sa mga magulang mo? Oo.
Hayaan mong ang mga kamag-anak ko magsasabi sa mga magulang ko ang tungkol sa ating dalawa. At bakit hindi ikaw ang magsabi? Mga magulang mo yun eh. Anak ka. Kasi may ibang babae silang gustong para sa akin. At yun ay si Margie. Kaya hayaan nating mga kamag-anak ko magsasabi sa mga magulang ko. Nasaan ba ang mga kamag-anak mo? Sa kabilang bayan. Ay, hanggang kailan ka ba sa bahay ng pinsan mo? Kailan ka uuwi dito sa bahay? Siyempre, pag naibigay na niya yung pasalubong ko, at saka ako uuwi dito. Bakit kasi kailangan ka pong pupunta doon para lang makatikim ng stateside na corned beef? Kaya rin naman nating bumili ng mga imported na corned beef na yan Hindi naman ang pasalubong niya ang sadya ko siyempre, gusto ko ring makita ko ang pinsan ko. Reunion nga naming magpipinsan yun Dahil maraming taon na hindi kami nagkita-kita. Pinapasok na ko ng inay mo, kaya diretso na ako dito sa sala. Ano? Kamusta ka na? Angelo, Oh. tapatin mo ko. Tama ba ang mga naririnig ko na may ibang babae si Martin? Sagutin mo ko, Angelo. Wala ako sa posisyon para sagutin ang mga tanong mo na yan. Wala ka nga sa posisyon. Pero kaibigan mo ko. Kung talagang kaibigan mo ko, sasabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Margie, kaibigan ko rin si Mark. Best friend ko pa. Ano na naman yung sasabihin? Pesting katapatan yan. Dahil lang ba sa magiging loyal mo sa kanya, hayaan mo na lang na isang tao na patuloy ng maasa sa wala. Sa habang buhay na magdusa, ha? Pasensya ka na, pero hindi ko magagawang pagtaksila ng kaibigan ko. Umili ka lang ng iba. Huwag lang magbagay na yan. Kasi sira ng aming pagkakaibigang dalawa. Marami-rami din ang ibinigay na pasalubong sa akin ng pinsan ko. Sulit ang pamasahe ko. Masayain pala mga kamag-anak mo, no? Sabi ko sa'yo hindi ko tulad ni inay na supladita. Yung mga pinsan kong yun ay sa father side ko. Si Martin yun, ha? At may kasamang babae. Bakit? Mabait ba ang itay mo? Oo, parehas lang naman sila ni inay na mabait. Kaya lang may pagka-suplado ni inay. Pero alam ko, pag nakilala mo ang inay ko, ang bait nun. Sino kaya ang kasama niyang babae? Kaya lang, sabi mo, boto sila kay Margie. Hindi mo yun maialis sa kanila dahil kilalang kilala nila si Margie. Kaya mo, pag nakilala ka ni inay at itay, tiyak magugustuhan ka rin nila. Ang tanong, kailan mo ipapakilala sa mga magulang mo? Malapit na, basta maghintay ka lang ng tamang pagkakataon.
Ano? Ano nakapalumba ba ka dyan sa may bintana, ha? Anong ginagawa mo dyan? Ah, Ano ba Inay? problema mo? Hayaan nyo na lang po ako dito. Hoy, babae. Iniiyakan mo na naman ang lalaking yun. Kung matino sana ang lalaking yun, ay makikiramay ako sa kalungkutan mo. Pero magiging tanga ako kung kukonsintihin ko yung ginagawa mo. Basta inay, hayaan na po ninyo ko. Hayaan na umasa ka sa wala? Pero hindi pa naman kayo sigurado. Kung babae nga ni Martin ang nakita niyong kasama niya, malay niyo kung pinsan pala niya. Ah, ganon. Talagang gusto mong saktan ang sarili mo, ha? Asan ba yung ballpen at papel dito? Ah, eto. Oh, hayan ang address, ha? Puntahan mo ang address na yan. At nang ikaw mismo ang makapagpapatunay sa milagrong ginagawa ng nobe mo. Address po, inay. Oo, address yan ng bahay kung saan ibinabahay ni Bart ang babae niya. Oh, nagulat ka? Tulad ng sinabi ko sa'yo kanina, ha? Nakita ko silang dalawa ng babae niya. At nang sundan ko, ay nakita ko silang pumasok sa isang bahay. At doon nakita ko kung paano silang maglambing ang dalawa. Hindi, inay. Hindi totoo ang sinasabi ninyo. Ayun nyo na lang kay Martin kaya gusto niyo siyang siraan sa akin. Anong ayaw? Hindi ba't buto rin ako sa kanya noong araw? Pero bakit ayaw ko na sa kanya ngayon? Kasi nakita ko mismo kung paano kanya niloloko. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Ngayon kong papatunayan ang sinasabi sa akin, inay. Ito na nga ang address na ibinigay niya sa akin. Dito ako pupesto. Mula dito, tanaw na tanaw ko ang sinasabing inuupahang apartment ni Martin. Dito ko na lamang hintayin na lumabas si Martin. Ha? May humintong sasakyan na malapit sa apartment? Si Martin ang lumabas sa kotse. At may lumabas sa kabilang pintuan ng sasakyan. Nilapitan niya si Martin at hinalikan. Hindi. Hindi totoo ito. Hindi totoo. Bakit naman ho ba? Pagod ang tao eh. Magtapat ka nga sa akin. Magtapat ka sa amin ng ilay mo. Totoo ba yung nabalitaan naming may binabahay ka na? Saan nyo naman nakalap ang chismis na yan? Sagutin mo ako. Sagutin mo yung tanong ko. May binabahay ka na bang babae? Magsalita ka! Ano naman kung meron? Binata naman ako eh. Naku, Luseg, halika nga rito. Bakit pa? Nagluluto ang tao eh. Alam mo ba na mayroon na palang binabahay itong anak mo? Ha? Ibinabahay na babae? Ibig mong sabihin, may babae siyang kasama sa isang bahay? Oo! Hoy, sinong babae ang binabahay mo, ha? Sino? Yun ang gusto kong malaman sa kanya eh. Tinatanong ko siya. Meron na palang asawa. Hindi man lang nagsabi sa atin. Martin,
Totoo ba ang sinasabi ng tatay mo, ha? Totoo ba? Oo, hindi ko pa naman siya pakakasalan eh. Sinong babaeng yan? Sino? Si Janice ho. Si Janice? Yung malanding babae ng kapal-kapal ng make-up at lipstick? Ay. Kung mag-aasawa ka, ha? Piliin mo naman sana. Hayaan mo na yung anak mo. Ang importante, may asawa na siya. Nako, taga saan ba yung Janice na sinasabi mo, na binabahay mo? Abay, mamalhikan lang tayo. Tay, hindi pa ho ako mag-aasawa. Ano? May binabahay ka na nga, hindi ka pa mag-asawa. Ayaw mo pang mag-asawa. Anong tawag mo dyan sa pakikilimiin mo dyan, ha? Bahay-bahayan yung ginagawa mo? Itay, binata ako. Masama ba kung i-enjoy ko ang pagkabinata ko? At saka isa pa, nasa hustong gulang na ako. Kaya hayaan nyo na lang akong magdesisyon para sa sarili ko. Oh, pare, may problema ka ba? Himala na pinapunta mo ako dito sa bahay mo. Pare, humihinga ako ng pasensya sa'yo kung nagigialam ako sa personal mong buhay. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kasi matanggihan yung pinuntahan ako dito ng nobya mo sa bahay. Nobya ko? Oo, si Margie. Nandito si Margie. Ha? Anong ginagawa niya dito sa bahay mo? Pare, pinapauna ko na sa'yo, Hindi dahil sa akin, kaya narito si Margie. Narito siya dahil nakiusap sa akin. Papuntahin ka dito. Hindi ka na raw kasi nagpapakita sa kanya Totoo ba yun? Nasaan siya? Teka, tatawagin ko sandali. Margie! Nandiyan halika. na ako. Sandali lang. Oh, Margie. Bakit naman pupunta ka pa dito sa bahay ni Pare Angelo? Nakakaya naman sa kanya. Naistorbo pa siya. Bakit? Kung papupuntahin ba kita sa bahay, ay pupunta ka? Hindi ba't ilang beses na kitang tinawagan, tinext? Pero hindi ka naman nagre-reply. Oh, sige, teka lang at aalis tayo dito sa bahay ng Angelo. At sa ibang lugar na tayo mag-uusap. Nasaan na kaya ang lalaking yun? Ang sabi niya saglit lamang siya sa kanila. Pero halos maghapong wala siyang text sa akin. Nitawag, wala. Teka, ano ba itong napuntahan ko? Nasa parke na pala ako. Tapos, ang dami-dami kong nakikitang magsyota. Tulad nung dalawang yun, dikit na dikit sila sa isa't isa. Mahal na mahal siguro nilang isa't isa. Sa bagay, wala akong pakialam sa kanila. Teka, nasaan na kaya ang Martin na yun? Parang pamilyar sa akin ang polo ng lalaking yun Parang ganun ang polo na ibinigay ko kay Martin noon. Parang si Mart. Si Mart nga? At may kakbay na babae? Hindi ako yun. Kamukha ko lang siguro ang nakita mong yun.
Sigurado ka? Oo. Mark! Ha? At nagkikita pa pala kayo ng babaeng yan, no? Anong ibig sabihin nito, ha? Bakit mo kasama ang babaeng yan? Nag-iisa ka lang. Magmula ng Ano ang mangyayari sa tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatanda